Mapagpalang hapon po sa ating lahat na narito, lalo na sa ating Diyos na buhay. Ako po yung nagpapasalamat. Yung una ko na po yung 6 months ni baby, Gia. 6 months. Sorry, ang bilis kasi. Ang bilis kasi. 6 months nung isa ko. Di, joke. 1 year old po na yung baby Gia. So, salamat po sa mga nakapunta kahapon. Ngayon din po sa mga hindi na nagsikap naman po, kami po ay patuloy na tumatanggap ng buwati ng happy birthday pa rin po. Yun po, biyaya po yung aming bata na yan na napakabilis po talaga ng panahon. Dati po ay pakarga-karga lang, ngayon po ay napakalikot na. Habulin na ho. At lalong mamayat na aking asawa kakahabol. Ayun po, at biyaya po talaga na kami nabiyayaan ng isang supling. Sabi nga po, hindi po siya basta-basta nakakaroon yung mga sa ibang mag-asawa na matagal nang humihingi. So talaga po kung magkameron ng isang anak ay napakalaki pong biyaya na agad. Ngayon din po, papasalamat pa rin po ako sa aking trabaho po at still po ay okay pa naman. Kumbaga na hindi pa rin nagbibigay siya ng provision sa aming mag-anak. Biyaya pa rin na may mga pagkakataon man na yun nga, medyo may mga struggle sa company, may mga stress yan. Halata naman. Oo, di ba? Tawag dito, talagang may maraming challenge, lalo na po sa mga secular, yung mga nagtatrabaho dyan, alam niyo po ang sinasabi ko. Lalo na yung may mga nagdi-deal tayo sa iba-ibang klase ng tao. Sakit po sa ulo. Minsan, the more na gusto mo silang mawin, minsan ikaw inaunahan na yung, alam niyo na po. Yun po yung normal naman. Pero at the end of the day po talaga, kailangan nating maalala na tayo isang mga Kristiyano pa rin. Na kailangan tayo may mga taong maligtas sa tulong natin. Biyaya pa rin po. Yung pasalamat ko pa rin, hindi ko ata na ipasalamat dito yon sa Merit ata yun. Ano po. Sa aming companies, may mga taong, yun nga, hindi po pinapalad na humaba pa ang buhay. So sabi ko nga, akala natin yung may mga tao na kausap lang natin ngayon, the next day, mababalitaan natin, wala na pala. So, ang burden doon, hindi na, kasi parang may bigat yun, lalo na kung hindi mo sila na bahagian ng salita ng Diyos. Yung parang, matagal mo sila nakakausap, nakakabanding mo, nakasalamuha mo araw-araw, pero hindi mo naibigay o naibahagi yung dapat mong ibahagi sa kanila. Parang, yun nga, although ginagawa naman natin, ako nagawa ko na nakapag-share ako sa mga invite ko na may message ko sila. Pero iba pa rin yung the way na may satisfaction ka na alam mong naunawaan nila, at the same time yung parang tinanggap talaga nila. Kasi mahirap po yung parang yun, nabahagian. Bahala na po ang Diyos sa kanila. Ano po? Parang hindi ko na naman po yun, hindi na po natin yung control. Yun nga po, i-share ko na lang din. Kasi yung pong aksidente, kumbaga yun po yung magkakasunod. No? Yung aksidente pong isa ay sa motor. Na aksidente po yon. So parang napaka-grabe din ho yung nangyari doon na nagmumotor, halos sa bangin na kasi yun po alam niyo ho ang pinanggalingan noon is yun ata ay galing inuman. So sabi ko talagang mahirap pong mag-inom. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Drink lang. Hindi po. Ibig sabihin, yun ho ay talagang yun ho impluwensya. Kaya ho tayo, alam na ho natin bilang Kristiyano yung ating limitasyon yung ating dapat ginagawa. Kasi pag ho tayo nakisama dyan, ay yung alak ko kasi talaga naka-penetrate yan sa ating pagkatao. Talagang nawawala ho tayo sa Yung isa naman ho is, tawag dito, heart attack po yon. So, napakalakas, sabi nga ho, napakalakas na tao. Wala ho akong
masabi na wala akong bisyo, walang ano sa physical, ang galing kumain ng gulay, yun lang ako kinakain gulay, maskulado, pero yun na ho nangyari, heart attack. Ang nangyari ho doon, para at least ho alam niyo din is, yun ho yung nagsimula lang sa pagtatay or yung pagdudumi. Yun ho napabayaan lang daw doon kasi kinulang ng fluids yung katawan. So yun po ay sa mga para ho aware din kayo na kailangan ho talaga ang tubig sa katawan. Para kayo, lalo na ho ngayon, napakainit ho talaga. Kaya ho masarap sumimba. Hindi, masarap naman talaga sumimba. Kaya naman, dahil ho may aircon. Hindi pa, yun pa. Tsaka, yun pa, isa mga pasalamat ko. Isa pong pasalamat pa, siguro yung, tawag dito yung, sa family ko, yun na lang. Yung parang, yun sa aming buhay mag-asawa, taka sa yung family namin on both sides. Kasi, yun nga po is may ano pa, kumbagay buhay pa sila. Binibigyan pa ng Diyos ng mga panibagong buhay. Alam ko po sa side na may mga hindi pa po ligtas at hindi pa siguradong ligtas nga. Kumbaga may mga pinagpe-pray pa rin pong mga tao. Kasi yun nga pong sa amin is, ako po yung natutuwa kasi nakakilala, kasi yun po yung pinagmulan ko eh. Kaya kahit paano naman po ako yung mayroong, alam ko nung pagkakataon na kami tumanggap sa Panginoon nun eh. Yun yung naging simula ng lahat. Na ngayon naipatas-patas lang eh. Okay, na-organize po, naitama. So, yun po ang aking prayer din sa aking family is, although sila yung nakaka-attend, sa born again, nakakapag-simba is yung mas maunawaan pa nila yung mga bagay na dapat ay, may tama pa, kumbaga, same nung doon sa amin. Tapos sa side naman ng asawa ko, edi yung patuloy nilang pinagpe-pray, ang aking beloved father-in-law. Na yun nga po, na makamanubalik ulit. Kaya din sa aking family, yan po talaga, kahit kami tatatlo pa lang sa ngayon, talagang napakalaking pag-iingat at biyaya ng Panginoon ng ibinibigay sa amin. Talagang sabi ko nga ho siguro sa mga mag-asawa at nagpabalak mag-asawa, Sir Jay at Denise, yun ho talagang kailangan maging handa talaga. Lahat ng aspeto ng buhay kailangan handa. Lalo na ang pinansyal. Hindi emotional emotions yan. Lahat na mental, lahat may prepare kasi sabihin nga natin. Nung una, sabi ko, kayang-kaya namin to. Pero pag kayo ay nado na sa point na nagsasama na kayo, nagbabatuhan na ng matatabis na salita, yun iyan nyo kabi nga kaya magandang reference din yung matatanda kasi tayong mga bata minsan, hindi kaya ko to, di akala nyo lang. Pero pag nado na kayo, yan na, simula na ho yan. Imagine nyo, ilang kaming mag-asawa, ilang years pa lang kami. Mag 2 years pa lang. Imagine nyo kung gaano katagal na magsasama mag-asawa. Pagtitiisan nyo 50 years, sustentuhan nyo, di nyo naman kaano-ano. Joke lang. Siyempre yun ay commitment mo yun. Commitment mo yun nanumpa ka sa Panginoon eh. Diba? Lahat ng... Yan naman ay biro lang. Kumbaga, ang sinasabi ko lang ho talaga ay biyaya rin naman ho na talagang magkapamilya. Pero kailangan nyo rin hong maging handa sa lahat ng bagay. Lagi nga, hindi naman ho laging fresh lahat eh. Sa una, malamang. Lahat naman ng bagay, sa una lang. Kasi ang tao ho talaga, ang aking obserbasyon ay walang satisfaction eh. Lahat ho unless wala ka pa sa Panginoon ibig sabihin ho lahat ng bagay na hinahagad mo pag nasa iyo na, lilipas yan, mga ilang araw, taon, wala na uli. Iba na naman ang hahanapin mo. Ganun po yun eh. Hindi ho asawa ang hinahanap pa. Hindi ho. Bagay ho yun. Pero sa asawa, sabi nga, payo din naman ho na pastor, lahat naman ng matanda is, kailangan i-renew eh. Kailangan i-renew, i-refresh yung samahan.
Kasi pag napabayaan na ho yan, kami ho naman, hindi mo perfectong, nako, hindi ho kami perfect. Talagang kami dumadaan din sa point na talagang magbababag. Pero wala naman ho physical. Ano lang talaga, salita lang. Hindi ko perfect. Ang ibig sabihin sadya hong ngayon. Pero kailangan hong, minsan ho mahirap din nga, sabihin nga ho ni Pastor naalala ko yung isa, pag mainit yung isa, maging malamig yung isa. But parang kahirap. Pag mainit parang gusto kong mas uminit. Kaya sabi, naku, yan, mga bagong kasal. Wala pa yan. Bago pa love pa yan. Pag ano na yan. Hindi, kailangan ho talagang totoo ho yun, na kailangan i-refresh lahat. Balikan, parang lahat ng alalahanin niyo yung parang first love nyo, yung ganun ang dating na kailangan kahit may anak na kayo, ay pag isa pa pala ho yan. Pag nung kami wala pang anak, kami mahalang-mahalan. Ay, nung kami nagkaanak na mas lalo nagmahalan. May nagpatibay kaya naman. Hindi, ibig sabihin kasi pag may anak na kayo, naranasan ho namin, yung time ho kasi, tsaka yung may mga bagay na kayong gustong gawin na hindi na magawa. Kasi may anak na ibig sabihin pag-aalaga lang ho niyan. Ako hindi pa nag-aalaga ng full-time. Yung asawa ko ang nahihirapan. Oo nga, lagi akong sinasabi niyan, hindi mo na ako matulungan sa bahay, hindi mo pa may-miss itong Ganyan ho yan. Pero tama naman ho. Kasi tayong mga lalaki nga, minsan naseset tayo sa trabaho, minsan nauwi na lang. Yun nga. May mga bagay na simple lang, alam niyo yung naiwanan yung aparador na pagkuha ng gamit, ninasaraduhan. Nakaw! Yan. Ganyan no. Yun o yun. Yung mga lalaki, basta na lang din minsan. May kukuha ng nabuksan. Nakaw! Katakot-takot ang chat. Kung ako may nasa bahay, pero pag wala, yun, chat. Di, patay. Hindi ako maalala ko, naku, pag kukuha ko ng damit, ayun nga pala. Asar ako na. Kaya naku, dami yung pagdadaanan. So, yun ho, lahat naman pag natututo tayo, by experience naman ho yan. Kaya maganda ho, natututo min mag-asawa. Siya, yun lamang ho at maraming salamat sa Panginoon.